Sigal Kahit Marino po ang inyong lingkod. Ang tatalakayan po naman natin to ngayon po ay ang tungkol po sa barkong tutor po na tinamaan po ng missile po sa Red Sea. Ngayon po ay sa kasamaang palad po, ang isa po ay kumpirmadong patay na at ang 21 personas po ay nakauwi na po rito sa Pilipinas po. Sila po ay nagkaroon po ng trauma dahil nga po sa pangyayari po na sila po ay natamaan ng missile, at ito po ay isang napaka-delikado pong pangyayari po sa mga seafarer po. Bagamat may panukala na po ang DMW na ang kinakailangan po na ang mga seafarer po ay hindi na po maglalayag po sa mga lugar na napakadelikado po, katulad po ng Gulf of Hormuz, Gulf of Aden at saka ang Red Sea po. Pero dahil nga po, ang sabi po nga ng kapitan na ito po ay may pong mga permiso sa mga tripulante pong nasa barko, ay iyon po lamang ay isa pong napakalungkot po na pangyayari na bagamat alam po nila na hindi na po dapat sila pong maglayag sa mga ganong pong lugar, ay ipinagpatuloy pa po nila. So ngayon po, nasa huli po palagi ang pagsisisi po. Sino ang may kasalanan, magtuturo-turuan? Ang kumpanya ba, ang kapitan ba, ang mga tripulante ba, na sa kagustuhan lamang po nga kumita at mapagpatuloy po ang trabaho, ay ang napakadelikado po na pangyayari pong buhay po ang kapalit. So nakita nyo po, magpasalamat na lang po tayo at hindi po sila lahat po ay namatay. Isa pong tripulante, bagamat nakakalungkot po na siya po ay kumpirmadong patay na, ay nag-iisa lamang po siya. At ang 21 seafarer po na tripulante sa barkong yun ay sa awa po ng Diyos ay nakaligtas po. So ngayon po, ang pag-uusapan po talaga po natin ay kung paano po at kung bakit po nangyari ang ganong pangyayari. Na sila po ay sumuong sa ganong alam na po naman nilang may mga nangyari na po nung mga nakaraan po na tinamaan ng missile, inakyat ng mga Houthi. So ano po ngayon ang nangyari po sa kanila? Di nagkaroon po sila ng isang experience ang hindi nila malilimutan sa buong buhay nila. So hindi lamang po ang takot, ang kaba, ang mga pamilya, mamawalan ka po ng mahal sa buhay. So sana po ito ay bigyan po ng malaking pansin po ng ating gobyerno, na sana po ay talaga pong tuparin ang mga panukala po ng DMW, na ang mga seafarers pong mga Pilipino at ang mga agency po ng mga marinong ito ay ganap pong maunawaan ang kaligtasan po ng seaman bago po ang pera. So ngayon po, isa pong nakakalungkot na balita po, condolence po sa namatayan na nag-iisa lamang po siya, bukod tangi po. At ang iba po ay nakaligtas. Bagamat po nakaligtas po ang 21 tripulante, isa pong nakakalungkot po na bagay yun sa tindi po ng trauma na inabot po nila. Kaya tayo po, mga seaman, ay bago po tayo pumasok sa mga ganun pong napakadelikado pong lugar, ay pag-isip-isipan po nating mabuti. Nasa huli po ang pagsisisi. Mahirap na po ngayon na magturo-turuan pa po kung sino po ang may kasalanan at kung sino po ang dapat sisihin, ay hindi po natin ito mabibigyan na ng pansin ngayon. Dahil tayo pong mga seaman, bagamat kagustuhan po natin kumita ng pera, ay nakasalalay naman po ang ating kaligtasan, nasa kapahamakan. So sana po hindi na po maulit ito, at sana po ay mabantayan po ito ng ating gobyerno. Ang mga seaman na naglalayag po sa ganong lugar ay hindi na po talaga tumuloy. Sana po ay ito ay maging isang aral sa mga tripulante po ng barko, kapitan, engine side at lahat po ng tripulante, na hindi po natin ilalaban ang buhay natin sa napakadelikado pong lugar.
kung ilang beses na po na may nangyari po na ganun. Pero dahil nga po sa pressure, hindi natin alam kung ano po kadahilanan at bakit sila po ay tumuloy pa. Bagamat may autorisado daw ito ng mga seaman, hindi po natin natitiyak. Siyempre po, may pressure po. Kung ikaw po ay tatanungin ka kung gusto mong sumama o hindi, mapipilitan ka pong sumagot ng oo. Kasi kung ikaw na lamang po nag-iisa o dalawa o tatlo kayo, siyempre po, mahirap po. Iniisip po natin yung paano, kung ipa-blacklist tayo o kung ano mangyari sa atin. So ngayon po, ay sana po ngayon ay magbigay na, ito ay bigay aral na sa mga seafarers po, na kayo po ay dapat na unahin nyo po ang safety ninyo. Dahil nag-iisa lamang po ang ating buhay. Hindi na po natin ito mapapalitan oras po na wala. Nakakalungkot pong pangyayari na ang isa po sa kanila ay hindi nabuhay. Ang pamilya po nito ay lubos pong nalulungkot sa pagkawala po ng kanilang mahal sa buhay. Bagamat ang 21 po na tripulante ay nakaligtas, kinakailangan po nilang dumaan po sa psychiatric. Kaya sila po ay oobserbahan ano po ang naging dahilan at paano po sila nasadlak sa ganyang pangyayari. So, sana po, inuulit ko po, na sana po ay ito ay maging aral na sa lahat po ng mga tripulante, kapitan, chief engineer, at kung ano pa man, na hindi po natin uunahin po ang ganong pangyayari po. Buhay muna bago po pera. Tayo po ay mag-uusap-usap muna bago tayo sumuong sa mga ganong lugar. Tama ba ang gagawin ni kapitan? Tama ba ang gagawin natin? So, ganun po ang pangyayari po. So, sana po ito ay inuulit ko ay maging magandang halimbawa na po ito na hindi na po dapat ulitin. Hindi na po dapat ulitin. So, sa mga seafarers po, para makaiwas po tayo sa mga ganito, alamin po natin kung saan ang trade route ng mga barko po natin. Tayo ba ay safe? Ano ba ang pupuntahan nating lugar? Ganun po. So, nakakalungkot man po ay pinapaubot ko po ang pakikidalamhati po sa seafarers po na nakitil po ang buhay dahil po sa pagtama po ng missile sa barko. At sa mga nakaligtas po, sana po ay wala naman po ito sa inyong epekto ng pangmatagalang takot. Sige po. Maraming salamat po sa mga viewers at sana po pagpatuloy nyo po ang pagsuporta kay Sigal Kahit Marino. Salamat po. MV Tutor Captain Christian de Marique says they feared for their lives as Houthi rebels attacked their cargo ship while traversing the Red Sea on June 12. De Marique explains the coal-carrying cargo ship was blasted twice by the rebels, which halted their operation and were forced to keep themselves inside the vessel. Sobrang bilis na pangyayari, malaki po yung butas ng barko sa engine side. 10 minutes, wala pang 10 minutes, napuno na yung makina namin. Ganun po kabilis siya po. Tapos yung pagsabog po, sa lakas po ng sabog, pati yung salamin sa bridge, basag-basag. Ganun po kalakas. Nabingi po kami. As 21 of the 22 all-Filipino crews of the MV Tudor arrived from Bahrain at the Ninoy Aquino International Airport today, they were relieved and wished to stay at home with their families while recuperating from the incident. Kasi nung nasa Bahrain kami, yung kasama namin OFW na babae, kumalabog lang yung maleta niya natumba. Lahat kami lingunan eh. Ganun po kami ka-trauma ngayon. Pag may konting kalabog lang. Kaya yun nga, siguro papahinga muna kami ng mga ilang buwan bago babalik. Upon arrival at NAIA, the seafarers undergo medical examination led by the Health Department. Health Secretary Teodoro Herbosa also assures continuous monitoring of the Filipino ship crews and provides psychosocial support from their near-death experience. There was a couple that had undergone some testing because of the loud explosion. Ang tawag nun, effect ng blast injury. So usually have temporary loss of hearing. And majority of them, nakausap ko kanina, para silang na battle shock. So yung post-traumatic stress.
Meanwhile, Migrant Worker Secretary Hans Leo Catdac says a search operation will be conducted to find the missing Filipino seafarer in MV Tudor. We have to be precise about this, no? He is missing, he has not been found, and he has to be searched before we can make conclusions kung anong nangyari sa kanya. He has to be found, searched and found. The Philippine government, in coordination with corresponding agencies, vows to provide financial and livelihood assistance to the seafarers and their qualified family members. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. We serve the people.